muli pong nagbabalik ang Galing UPLB sa Radyo DZLB na inyo pa rin sabay na susubaybayan sa Facebook at YouTube Live. At syempre, sa paborito nating Zino Radio App. Uy, nag-transform si Jessa. Hindi, joke lang. Liana is here. Hi, Liana. Hello, Sir Gen. Ayan. At kaya nandito, kaya nagpalit ng co-host tayo ngayong sa oras na gusto ko tong mapindot. Ito na. Radyo DZLB. Time check. Sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, narito na ang Tuklas UPLB. At narito na nga tayo sa ating Tuklas UPLB segment kung saan tinatampok natin ang mga natatanging research, extension, and development efforts ng ating pamantasan. So Liana, sino pala ang makasama natin ngayong hapon at ano yung tampok na extension program natin sa Tuklas? Una po sa lahat, magandang hapon sa ating audience. Patuloy pa nga rin na umaarangkada ang UPLB sa community engagements at partnerships. At isa nga po rito ang ating pagkakwentuhan ngayong hapon. Ito po ay ang Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Ngayon ay atin nang explore ang community at partnerships mula sa lente ng Agham Panlipunan o Social Sciences. Pinapakilala ko sa inyong lahat ang ating magigiting na assistant professors mula sa College of Arts and Sciences, Department of Social Sciences. Kasama natin live sa studio si Assistant Professor Julian Francis Fornillos at live via satellite, Nax. Wow! Afford na po namin sa impilang ito ang satellite technology. Si Assistant Professor Bernardo M. Arellano III. Good afternoon po. Magandang hapon Good po. afternoon po. Magandang hapon po sa inyo mula po sa lalawigan ng Cavite. Ito po si Assistant Professor Ernie Arellano. Ayun. Sige. Okay, Simulan dumako natin. na po tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam ng inyong programa, maaari niyo po bang ipakilala ang Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay? Paano at bakit po ito nabuo? Sige. Sir Julian, okay, sige po. Bale, yung programa po namin sa Public Service Committee ng Departamento ng Agham Panlipunan ng Department of Social Sciences ay binubuo po ng tinatawag nating umbrella program na Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. So, yung umbrella program na po ito ng DSS ay ang aim po nito is mapaigting ang partnership sa universidad, sa ating departamento, patungo sa mga local communities or local communities o yung mga pamayanan sa Katimugan Luzon. Sa pamamagitan nito ng mga iba't ibang programa na makakatulong sa lipunan, ika nga. So, umbrella siya. Kaya nga, Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. Ngayon, ang Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay ay meron siya mga iba't ibang mga sub-programs, ika nga dito. Depende yan dun sa aming expertise. First is meron po tayong tinatawag natin the cultural mapping projects or in cultural mapping wherein we will explain to you later kung ano ba ang ginagawa sa cultural mapping. Then meron po tayong psychological first aid. Ito po yung PFA na tinatawag namin kung saan Sir Julian will explain it to you in great detail what PFA is all about. And aside from PFA, meron din po tayong mga iba pang mga dinedevelop pang mga programa katulad ng Culture for Development at saka ang Gender Equality and Social Inclusion Program. So, ang i-feature po natin po sa araw na ito is yung PFA at saka Cultural Mapping since ito po yung nakapag-undergo na po ng mga naka-undergo na po ito ng implementation in the previous year or in the previous months. So, yun po ang kumbaga, the overview of Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay. Sir Julian. Ayun. Back to you po. Salamat po, Sir Bernie. So, bukod po doon, layunin din ng Soksay sa Barangay, Barangay sa Soksay, na maihatid sa barangay ang mga pangunahing serbisyo pampubliko, kagaya ng, again, yung cultural mapping, preserving cultural heritage, sisigurado na magkakaroon ng access sa mental health needs yung ating mga kasama sa barangay.
And then so far yun pa lang po yung na-implement ng departamento, pero may mga may mga programs pa po kami na nasa pipeline. So yun po, maraming salamat po. Okay, so nung na-launch yung ika-5th UPLB Agora Focus Area, yung Social Justice and Cultural Flourishing, ito last year lang, February 2024. Ito yung bagong-bagong Yes po, fifth. komponente ng ating Agora. Pasimula pa lang po tama yung programa ng Soksay na ito. Kamusta po ang implementation nito? Paano naman po yung pagtanggap ng publiko patungkol dito? And siguro dagdag ko na lang din, paano ho nakakapag-ambag itong inyong extension program na ito sa Yes. particular na agenda natin on social justice and cultural flourishing sa UPLB Agora Framework? Sige po, ako na po muna yung sasagot. No? So, again, take note na part po ng social justice yung access doon sa basic services. And again, base po sa pananaliksik, no, kung titingnan natin yung mental health needs ng mga Pilipino, nakita po na base sa ulat po ng Department of Health at saka ng Psychological Association of the Philippines, tinatayang may 3 mental health professional daw sa bawat 100,000 Filipino. So makikita dito na kulang yung mental health services na napro-provide sa mga Pilipino. Bukod pa doon, nakita din sa pananaliksik po na ang Laguna ang may highest number ng mental health cases sa South Luzon, no? So kaya na pag-isipan po ng Departamento ng Agham Panlipunan na baka maaring mag-provide kami halimbawa ng service para matulungan ang komunidad, no, na hindi lang ma-prevent yung development ng psychological disorders, pati na rin po yung pagpapababa, no, ng mga kaso ng suicide cases. At isa sa mga naisip po namin dito ay yung psychological first aid na kung saan nilalayo nito na kapag ang isang komunidad ay may kakayahang tugunan yung basic mental health needs ng mga tao, then we also believe na bababa yung development ng mental health disorders at saka mapiprevent din yung cases po ng suicide. Ayan, saktong-sakto po. Kasi nabanggit niyo po yung yung psychological first aid. So madalas ko ito, sir, naririnig sa balita after ng Kapag kalamidad. Kalamidad, Ayan. mga sakuna. Yeah. Sa mga hindi po nakakaalam, baka pwede niyo pong bigyang linaw sa ating audience kung paano po ito, kung ano ito at paano po ito ginagawa. Sige po, i-walk through ko po yung ating mga tagapakinig. Ano? So kapag sinabi niyo pong psychological first aid or psikolohikal na paunang lunas, ito po ay isang simple, epektibo at makataong pamamaraan ng pagbibigay ng mga ng tulong at ginhawa sa mga taong nakakaranas po ng mga problema sa buhay, kagaya or paghihirap kagaya ng mga taong nakaranas ng aksidente, mga nakaranas ng sakuna, or yung paano pa ba? Yung mga people na naka-experience ng domestic abuse. So again, ito po yung initial intervention na binibigay para hindi po sila makapag-develop ng mental health issues. So, ayun, maraming salamat po sa pag-clarify. Napakahalaga talagang i-include din natin yung ating mental health. And especially pagkatapos ng isang disaster yes, or yung isang crisis po. Yes. Matanong ko lang, sir, no? Saan pong mga lugar na sa lalawigan natin na kapag implement na ang inyong departamento ng mga psychological first aid services? Salamat po sa tanong. No? So far, nakapag-conduct na po kami ng 2 programa, and then meron pa po kaming nakaschedule ngayong Abril 21. No? So yung first po naming naging clienteles are barangay public health responders, yung sa DRRM ng barangay. So nakapagbigay na po kami sa 25 barangays ng Laguna. So may participant po tayo doon. And then dahil po doon nakita din ng departamento na ay kailangan din pala no na yung mga faculty members ng aming department ay equipped na magbigay ng psikolohikal na paunang lunas. So again, members of the Department of Social Sciences, they are trained to do psychological first aid. And then yung CAS po, so yung CAS Exicom po yung aming next na parang beneficiaries of the program. Alright. So from ito, ang napag-usapan na natin ay yung psychological first aid. May isa pang component, di ba? Babalik po tayo dun sa nabanggit ni Sir Bernie, yung cultural mapping. So, ano po ang ginagawa dito and kailan po ito ginagawa? Bakit po ito kailangan?
Okay, thank you very much for the question. Kasi ang cultural mapping kasi ito'y isang paraan po ng pagtutuklas ng ating mga iba't ibang elemento o iba't ibang mga domains ng cultural heritage ng isang bayan o pamayanan. Kasi nung mga medyo una-una pa mga panahon, gano'n talaga katagal, no? Especially nung wala pa yung Republic Act number 10066, maraming mga definition kung ano ba ang pamana, ika nga sa Tagalog, or kamanahang kultural. So iba-iba ang anggulo, iba-iba ang ang tawag to, iba-iba ang mga interpretation ng ano ba ang kultura o ano ba ang cultural na kamanahan. Ngayon kasi nagkaroon ng implementation ng Republic Act number 10066, tapos nadagdagan pa recently ng Republic Act number 11961, wherein ini-institute na ang pagtatalaga ng cultural mapping sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon, ang mga local government units po o mga pamayanan ay nangangapa kung ano nga ba ang cultural heritage. Kasi kung tatanungin natin sila ito ay base na po sa aming mga naranasan po at saka sa pagsasaliksik. Usually kapag heritage po, ito ay lumang bahay, lumang simbahan, lumang struktura, puro ito lang tangible. Pero actually, we have a lot of domains of cultural heritage. At kailangan ang pamayanan maging aware sila doon sa kanilang mga kamanahang kultural, ika nga. So, dito sa cultural mapping, dinidiscuss namin to in a very, in the language that they understand. Ano ang mahalaga sa kanila? Yun po yung key component po ng cultural mapping. What is significant po sa kanilang kultura at pamayanan? So may mga iba't iba po tayong mga significance po na tinatawag. Historical significance, socio-cultural significance, scientific significance, at aesthetic significance. So ito yung pinag-uusapan natin. Ngayon, may iba pang mga domains na pinag-uusapan dito. May mga tinatawag tayong mga built heritage. Ito yung yung mga bahay, monuments, simbahan, plaza, site, sementeryo, mga monumento. Pero meron pang ibang mga domains like movable cultural heritage. Ito yung mga artefakto, ito yung mga archives, ito yung mga painting na ginawa o likha ng mga tao. Tapos, on the other hand, meron tayong mga tinatawag nating mga buhay na dunog. Yun ang tawag nila sa Katagalugan ng Intangible Cultural Heritage or ICH. Ito ang oral traditions natin. Ito ang ating mga social rituals. Ito yung ating mga knowledge and practices about the universe, traditional craftsmanship, at iba pa. At meron pa mga iba pang aspeto ng cultural mapping. So, ang departamento ay tinutulungan yung pamayanan upang mabigyan sila ng panibagong lente sa appreciation ng kultura. Kasi napansin din natin kapag tayo ay nagkakaroon ng issue sa heritage or sa cultural heritage, usually, ang nangyayari dyan, puro reactive. Nagre-react na lang yung mga tao. Na parang puro sila panghihinayang, sayang. So before mawala man lang yun, at least usually, ng mga tao. Sakalang tayo na parang, bakit naman ninyong giniba yan? May cool, may significance pala siya, pero yes, kung kailan nagiba na. Yes, masaklap na kwento sa sa kasaysayan natin. Yes sir, yun yung panghihinayang usually ng mga nararanasan. Ang isa pa kasi dito sa cultural mapping din kasi that it is so common and it is nabubuhay natin or parang ano nga tawag doon Sir Jolene, yung parang mundane. So sobrang mundane niya, hindi mo napapansin hanggang mawala siya. So yun yung so binibigyan natin ng lente ang mga pamayanan na tulungan sila na pangalagaan ng kanilang kamanahang kultural sa kanilang mga pamayanan. So talaga dapat yung mga nakikita natin na akala natin mundane, yung hindi masyadong mundane ay yung mga akala natin lagi lang nandiyan, maya-maya nawawala. Ito mga to we should not take it for granted. May hugot.
Ayun, babalik po tayo. Ano, tama po bang sabihin na ang cultural mapping ay ang pagmamapa o pagdodokumento ng heritage or kultura sa isang lugar? Tama po ba yun? Yes po, that is correct. Ayun. Ito po yung isang paraan po ng pagdodocument po ng ating cultural heritage sa isang pamayanan. Ayun, kasi So, hindi- yun nga po, yan yung para naiintindihan ng mga tao. Tama yun, sir. Ano, kasi hindi na ako lalayo. Napapaisip kasi ako, meron po ba kayong ginagawang hakbang na para ma-cultural map itong UPLB? Kasi ang UPLB po ay mayroong napakakulay na kultura at sobrang hitik po tayo sa history. So, meron na po bang ganito ang DSS? Within the university. Okay, masasagot ko dito siguro, it's in the works. Kasi ang implementation po ng cultural mapping ay hindi po ganun kadali. You're talking about dito pa lang sa UP Los Baños, napakarami nating heritage sites. Yeah. Napakarami nating mga cultural artifacts. We even have works of national artists, and take note, we have works of national scientists as well. Napakarami nun, treasure trove. So dito sa kasama din pala UPLB, yung sa national scientists. yes po. Although kasi sa RE 10066-11961, national artists lang yung nakalagay. Pero ibang context natin dito sa UPLB. We have national artists na works and we have national scientists din. So binibigyan natin ng pahalaga itong mga personalities at kanilang mga nilikha na nakatulong sa bayan, ika nga, or nabigyan ng pagpapahalaga ng bayan. Yon. So that it's in the works together with the Office of the Initiatives for Culture and the Arts, OICA, which I'm also part of, kasi ako po yung Program Development Associate po ng Cultural Heritage sa OICA. Ito po yung inaayos sa po namin. However, when it comes to cultural mapping training itself, may nagawa na po kami last year, August, together with the Laguna Provincial Government, along with 10 to 13 local government units from around Laguna. 5 days training po ito, intensive training na merong simulation at saka may lecture po. So, after 5 days po, at hopefully na may natutunan sila doon, alam na nila kung ano yung cultural heritage na meron sa kanila. So, again, it's in the works po ang UP Los Baños na cultural mapping natin. And yung kung may program na po ba tayo sa may nagawa na po ba ang department? Yes po, meron na po tayong nagawang training po noong August 2024 kasama ng panlalawigang pamahalaan ng Laguna. Yun po. We are looking forward to that. Para kasi parang treasure chest ito ng ang UPLB ng kultura, talagang madami. Napakalaki ng UPLB. Kasi kung mababalikan natin yung title, Barangay sa Soksay. Bakit po barangay? Bakit ganong level? Oo. Sino kayang pwedeng sumagot, sir? Sir Jolian. So again, kung babalikan natin, the barangay is the basic unit of parang Philippine governance, ganyan. And of course, naniniwala kami na there should be a bridge between expert knowledge as well as the help of the community. Because take note, as in the case, for example, of the dearth of mental health professionals, 3 sa bawat 100,000 Pilipino. Now, kung ang barangay, halimbawa, ay magkakaroon ng maraming trained responders, mas masisiguro natin that there are a lot of human resource to help us forward this particular initiative, which is basically ensuring that our mental health needs are addressed. Kaya talagang sa grassroots po kayo. Yes po, grassroots level. Ayan. So, saan naman po, Prof. Bernie, sa konteksto naman po ng cultural mapping, meron ba kayong mga, meron ba kayo na experience sa pagtitraining ninyo with stakeholders sa parang eureka moment sila with the kinds of cultural heritage that we have? Baka meron kayong pwedeng i-share sa amin na kwento. Actually, marami na kami mga eureka moments, especially pagdating sa lecture. Parang nabibigla sila, oh my gosh, ito pala ang tradisyon namin. Let's say for example dito sa Los Baños,
nakapunta sila sa, may isang team na nakapunta dito sa Botanical Garden at saka sa Beaker Hall. And they're very surprised about, akala nila ang Beaker Hall lang ang kulungan noong 1945. Pero apparently, it is the entire area na kalahati ng Freedom Park, which is from Beaker Hall all the way to CBM. That's one eureka moment. Kasi ang akala nila, lahat ng mga intern na mga kinulong dito noong 1945, doon mismo sa Beaker Hall lang. Beaker Hall is just a representative of the internment camp, ika nga. So that's the historical one. Historical building na nakasaksi doon sa course ng kasaysayan ng UP Los Baños. What else? Marami sa mga eureka moments nito ay nandoon sa intangible cultural heritage, which is yun pa yung pinakamahirap i-document. Why? Yung mga paghihilot, yung mga pagkain, actually culinary traditions are also part of the intangible cultural heritage. Nalalaman lang nila, ay ganito pala yung kasaysayan ng buko pie. So, ganito pala magluto ng buko pie. Yung mga ganyan. Ito ay nanggaling sa ibang bayan ng Laguna. Pero, na-surprise sila na, ganito pala yung pagluluto ng buko pie. So, syempre, ang in-interview nila ay may mga trade secrets yan. Pero, they're surprised na matagal na palang ginagawa ito sa kanila. Ito pala ay heirloom, mga ganito. Sa ibang cases naman ng cultural mapping na naranasan ko before, yan yung mga surprise na parang, ganito pala yung ginagawa pag kasal or kapag ganito pala ginagawa kapag binyag or pagpatay. So ang daming nakukuha ng mga these are barangay health workers or these are teachers who for the first time nakita nila na mahalaga pala itong mga bagay na akala nila ay pang-araw-araw lang nilang ginagawa. Yung pala ay heritage siya pala sa kanila. Na oras na mawala iyon, may isang pamayanan na mawawala ang kanilang identity. So, I think that's one thing na pwede natin dito. I-relate. Maganda talaga ang cultural mapping. Ano po, kasi nagkakaroon tayo ng appreciation sa ating identity, no? Kahit sa barangay level. Yeah. Yes, Yung yes po. Yung mga kwento na talaga gusto ko yung point about yung intangible. The intangible things na mahirap talaga siyang i-document kasi pinagpapasapasahan yan. So, maya-maya may iba-ibang version yan. But it's still something that's Kasama worth pa rin siya. documenting. Oo, Yeah, oo. kasi kasama siya sa kwento natin. Yung kasi tayo sa Pilipinas, we are very oral when it comes to history. So, may mga written sources, pero mayaman o hitik tayo sa tinatawag nating mga tradisyong pasalita o di kaya ay kasaysayang pasalita or oral histories. So, maraming pwedeng i-research ang mga taong bayan, pati na rin sa UPLB na pwede nilang pag-research about. For example, yung Lawa ng Tadlak dito sa Tadlak, sa Kalamba, meron din mga kwentong nakaakibat dyan. So, makikita natin na mayaman sa kultura ang ating paligid pa lamang. So, ayun po. Napakagandang topic na pag-usapan po ito. Pero bago po natin tapusin yung ating usapan, mayroon po sa mga nais na mag-undergo ng training po para dito sa cultural mapping at psychological first aid, saan po kaya nila kayo pwedeng makontak at may bayad po ba? Sir Julian, kayo muna sa PFA. Sige. Sa PFA po, within the university, libre po siya. So, pwede pong makipag-ugnayan sa amin sa Departamento ng Agham Panlipunan or pwede rin nyo rin po akong i-contact for that. No? Pero pag outside po, parang hihingi po ng konting charge for the honorarium as well as the materials po na gagamitin. So, yun po so far. Alright. How about For cultural mapping naman po, maaari po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa Departamento ng Agham Panlipunan. Maaari niyo po puntahan po ang aming website, which is dss.cas.uplb.edu.ph. Ulitin ko po, dss.cas.uplb.edu.ph. Maaari niyo po puntahan po ang aming website para po sa mga karagdagang detalye.
Sa cultural mapping training po ay makipag-ugnayan lang po kayo sa departamento ng Agang Panlipunan kasi we will be asking for charges na rin po. Pero mas mabuti nang pag-usapan po natin ito sa departamento. So ayun po. Yun, maraming Alright. salamat po, mga sir. Meron po ba kayong nais batiin? Mamay, gusto mo kayo i-shoutout ngayong Oo. hapon. Ito na po yung pagkakataon. Sir Jolian, ikaw muna mauna. Shoutout ko lang yung aking mga kasamahan sa Psychology Cluster kay Ma'am Joyce, Ma'am Tin, Ma'am Glad, Ma'am Paula, and Ma'am Noah. Hello po, good afternoon po. Sir Bernie. Okay. Dahil po ako ay live mula dito sa Cavite, kinakamusta ko po at kumusta po, or shout out para sa aking mga kasamahan sa History Cluster. Marami na kayo dyan. Hindi ko na kayo mapapangalanan, pero hello po sa lahat, pati na rin po sa aming department at pati na rin sa mga estudyante ko. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagbisita po dito sa Tuklas UPLB. And sir, bago ko ibalik sa inyo, meron po akong announcement. Ayun, meron pa tayong mahalagang anunsyo mula sa OVCRE. Okay, meron tayong knowledge exchange on food security and sovereignty sa March 24, 2025. Ito po ay isang hybrid event na mula sa University of Guelph at University of the Philippines, Los Baños. Physically, ito po ay sa Agricultural Systems Institute dito po sa UPLB, and para po mag-register sa Zoom, pumunta lang po sa official Facebook page ng UPLB Research and Extension and hanapin po ang post about this. Para sa mga gustong dumalo sa Knowledge Exchange on Food Security and Sovereignty, punta lang kayo sa Facebook ng OVCRE. Yes. Anyway, Liana, maraming salamat sa inyong itinampok na kwento ngayong hapon. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa ating napagkwentuhan ngayon. Kasi talagang dito natin napagtatanto na una sa lahat, yung pagtugon natin sa sakuna, hindi lang talaga siya in terms of the usual aid, no, the usual relief goods, kasama din doon yung psychological. Mostly kasi financial lang kasi yung naisip natin Oo. Pero ngayon, importante din talaga yung mental health ng nating lahat. Kaya, saludo kami sa saludo DSS tayo. na talagang pinupush nila itong mga agham panlipunan ng mga extension activities para na rin sa ating mga kababayan. At saka yung yung sa cultural mapping naman, talagang ito yung sana magkaroon ng pagkakataon tayo na kapag na-compile na ng DSS yung lahat ng mga lalo yung mga intangibles, yun yung very interesting yung mga intangible na mga cultural heritage natin. Kapag makita natin yan sa siguro libro o dokumentaryo, maano man yan. Nako, very interesting. Yes. Exciting na We malaman look forward to that po, DSS. Correct. Oo. At speaking of kasaysayan, abangan po ninyo sa darating na April 26 ang Gandingan Awards. Muli pong tutunog ang Gandingan para sa kasaysayan. Ang tema po ng Gandingan Awards ngayong taon ng UP Community Broadcasters Society ay tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Ayan, kasi we're talking about history, kaya naisingit pa natin na i-plug ang Gandingan. Anyway, ayun, salamat Liana for joining us. Baka may pa-sneak peek na kayo sa susunod na episode ng Tuklas. Hi, Majeng. Alam ko nanonood ka. Paging Majeng! Ano ang susunod sa Tuklas? Ayan, thank you ulit, Liana, at sa lahat ng ating mga kasamahan sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Akala ko mag-a-announce na kayo ng ang RSR po ay pero matagal pa. Matagal pa. Ayun. Sige. Bago lang tayo pumunta sa ating commercial break, nakalimutan kasi nating batiin yung mga taga-subaybay natin. Marami-rami to. Ayan, kagaya ni na Claire Tolentino, Michelle Ramilo, at syempre, ang best friend ng bayan, Polly Valencia. Nasaan ka ba, Ate Polly? Where is you? Polly, hindi na pala Polly Valencia. Polly Valencia Studio na nga pala. Nasaan ka ba? At sina Sally Garcia Orma, ayan, syempre si Majeng,
Sino pa ba mga nandyan? Nandito po ang inyong direktor. Oo nga. Director Chico. Si Direk Mark Lester Chico, ayan, nakatutok na rin sa programa. Ayan, ako, napakaraming mga televiewers and listeners ngayong araw, ha? Ayun. At sa atin naman pong pagbabalik, magtatransform na naman po ang aking katabi. Susunod na po ang Tatak UPLB. Meron tayong tampok na alumni na may playwright lang naman siya sa isang napakagandang stage play. Kung ano yan, abangan nyo. Magbabalik ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing